Cebu City, ika-30 ng Setyembre taong 2025. Isang malakas na lindol na may lakas na 6.7 magnitude ang yumunig sa lalawigan ng Cebu bandang 59 minuto pasado alas 9 ng gabi, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS. Mga unang balita sa Cebu City. Naiulat ang isang aksidente sa Colon Night Market sa downtown Cebu City matapos maramdaman ang matinding pagyanig. Ayon sa mga nakasaksi, nagdulot ito ng takot at pagtakbo ng mga tindero at mamimili. May mga naiulat na minor na sugat at posibleng pinsala sa ilang tindahan, ngunit hindi pa nakukumpirma ng mga awtoridad ang kabuuang lawak ng pinsala. Naruroon na ang mga emergency responder at patuloy ang kanilang operasyon. Pinapayuhan ng publiko na umiwas muna sa lugar upang bigyang daan ang mga rescuers. Makasaysayang simbahan, bahagyang gumuho. Sa bayan ng Daan Bantayan, inanunsyo ng mga parokyano sa social media na ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima, isang makasaysayang simbahan, ay bahagyang gumuho dahil sa malakas na lindol. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding lungkot sa mga residente at mananampalataya. Talaan mula sa PHIVOLCS. Batay sa ulat ng PHIVOLCS, natunton ang epicenter ng lindol sa 17 kilometro hilagang silangan ng Bogo City sa lalim na 10 kilometro. Instrumental Intensity V, Cebu City at Villaba, Leyte. Intensity 3, San Fernando, Cebu. Intensity 2, Lawang, Northern Samar. Nararamdaman rin ang pagyanig sa Southern Leyte. Sa ngayon, wala pang inilabas na tsunami warning ang PHIVOLCS, ngunit patuloy nilang monitor ang posibilidad ng aftershocks. Paalala sa publiko, ano ang dapat gawin pagkatapos ng lindol? Manatiling kalmado, iwasang magpanik at magingay para hindi magdulot ng dagdag takot. Suriin ang inyong bahay, tingnan kung may bitik o pinsala sa dingding at poste. Kung delikado, agad lumikas. Iwasan ang paggamit ng apoy kung may amoy ng gas o may leak. Maghanda ng go bag na may tubig, pagkain, flashlight, radyo, at first aid kit. Makibalita sa radyo o opisyal na social media ng LGU at PHIVOLCS para sa mga update. Alalayan ang mga bata, matatanda, at PWD sa oras ng paglikas. Ang pangyayaring ito ay isa na namang paalala na sa isang bansang nakapwesto sa Pacific Ring of Fire, ang konteksto ng kahandaan ang pinakamahalaga. Huwag lamang maghintay ng sakuna bago kumilos, ang simpleng paghahanda ay maaaring magligtas ng buhay.